Mga farmland, nandito po kami sa Barangay Kapalong, Real, Quezon po. So, ang property po ay ito po yung along beachfront niya. So, nandun po yung pinaka boundary, yung may ilog. Sabi po ni Kuya, yung taga dito, once po na summer, tawag doon? Naiitaboy ng tubig itong mga bato na ito at napapalitan daw po yan ng buhangin. Every summer daw po ay ganoon. So, nandito yung pinaka-boundary niya. Ayan, sakop ng property yung may bahay. Ayan po yung pinaka-highway. At ang boundary ay ang ilog. So, ang property hanggang dito lang. Ayan. Papunta lang doon. Then doon sa kabila, hanggang doon po naman sa may inyog. Estimated po nasa 100 meters po yung pinaka frontage niya sa dagat. So ayan oh. Sa mga client ang gusto ay along beach po, ito po ay located po dito po sa Real, Quezon. So ito daw pong mga bato-bato na yan, napapalitan daw po yan at naaalis yan. So dati nga daw po itong resort, nag-stop na nga lang po at ayan kung makikita nyo nagiba na yung bahay. So papunta ako dun sa may highway, dun sa tabi ng kalsada at paakyat kami dun sa pinaka farm. Kasi ito po ay 7 hectares. Gaganda ng bato. Ayan, nandito pa rin po ako at pupunta ako sa boundary dito ng property. Nakakatuwa, ang daming bato, ang gaganda. So, papunta po ako dito sa pinaka-boundary ng property. Ayan, dito po. Sa may poste po dyan. Andyan po yung pinaka-boundary ng property. So, estimated po ay mga 100 meters po ang along beachfront niya. And then, yung pinaka-farm, yun kasama po 7 hectares yung kabila po ng kalsada. So, tayo mga ka-farmland, akin pong papasukin yung loob ng property. Yung may mga niyugan. Ito po ay located po dito sa Barangay Kapalong, Real, Quezon. So, dito po ay madaming beach resort, mga sariwang isda. At ito po ay 3 hours drive from Manila po. Along the highway.
Ayan po yung kabila. Yan po ay slope. Pero bahagya lang naman. Ayan, ito yung pinakasakop ng property. Tabi ng highway. So paakyat kami doon papunta sa may mga niyog. Yan dati po itong resort. Ngayon ipinagbibili na. Yan po, ito po yung tabi ng highway. Yan o. Yan po ay papunta po ng Siniluan Fami. At ito naman pong way na ito papunta po ng Infanta at saka General Nakar. Ito naman yung sa kabilang part. Ito yung niyugan. So more on slope. Ay matubig. Madaming tubig din ano. Medyo may kasukalan. Eh di boundary ito, ibang property yan. Boundary po niya ilog. Ito ba ito? Hindi, yung ilog na. Lupa. Ay dito. Doon pa, doon pa. Pwede sa... Ay kasama yan. Oo, kasama lahat yan. Ay doon ba yung ilog? Kala ko ito. Ilog, eh. Ah, hindi. Dito ako dito. Ayan, ito ay isa ko pa sa property. Kasama pa po ito. May mga niyog, may mga mangga. So, imagine po, ang 7 hectares ay hindi ko maiikot kasi ay may kasukalan. Baka, ito yung ilog. Ayang may bahay, hindi na. Iba na to. Hanggang dito lang. Ito yung pinaka yata. Basta ilog ang po nito. Ayan lang. Basta nandyan yung ilog. Nandyan yung pinakapagitan. Yeah. Yung ilog po yung pinaka-boundary. Kaya lang hindi ko masyadong makita. Yung may bahay, hindi na po yung sakop sa property. So, papaganito po yan. Lahat naman niya. Yan, basta yung lahat ng may nyog na yan, kasama pa sa property. Madaming nyog. Estimated po nito, kung susundin yung 100 puno per hectare, aabot po itong nasa 700 po. Kasi malawak pa itong ektarya. Papaganon pa. So, meron pa mga bagong tanim, mga maliliit na bagong tanim. Ito po ay titulado 800 pesos po per square meter. Kasama po yung beach front. Meron pong signal, may linya ng kuryente, may linya ng tubig. Ayan po ang linya ng kuryente at ayan po ang linya ng tubig galing po sa bukal. So ang property mga ka-farmland ay overlooking. Kasi po ito pong kabila po ng kalsada ay pa-slope. Pero bahagya lang naman po. Ayan po. So, ayun po yung beach, yung dagat. Tapos kita po ang bundok din ng Quezon. Ayan po, meron ding bukal. Dito po kasi sa Quezon is madami pong source ng tubig. Mayaman sa tubig dito. Madami po ditong falls at mga ilog.
Mga farmland, mukhang hindi ko malilibot kasi hanggang dun pa ang property. May kasukalan. Tapos ayan, meron siyang sapa sa loob ng property. Ang kagandahan po, overlooking po, kita po yung dagat. Ginhawa, ang sarap. Ito po ay nasa loob ng property mga ka-farmland, itong mini sapa na ito. Tapos ayun po ang dagat. Overlooking po. Along ano siya, along highway. Estimated po mga ka-farmland, nasa 700, more or less 700 po ang mga nakatanim na nyog. Meron po siyang ibang prutas, may kaimito, meron po mga langka, may saging. Pero mas madami po ang niyog. Ito po ay 7 hectares na located po dito sa along the highway po dito sa Barangay Kapalong ng Real Quezon. So ang income po nito ay ito pong nyog. Pinapabuko at pinapaniyog. So dati po may resort, ngayon wala na. So sira na po yung dating resort at kaya po ipinagbibili na po ng may-ari, hindi na po naasikaso. Best po ito gawing resort. Tsaka po ito yung pinaka-farm. Pwede din po itong i-develop as camping site din. Kasi pataas siya. So overlooking, maganda yung view na makikita. Once na matabas or malinis lang yung mga nakaharang na ibang puno na wala naman pong pakinaba. Ay, hindi naman as in walang pakinabang. Yung pong, yung mga damo-damo. Hindi sa walang pakinabang kasi lahat ng puno ay may pakinabang. Ito po ay 3 hours drive from Manila. Ang way po papunta dito ay dyan po sa Siniloan Fami. More on slope ang property dito sa kabilang side. Yan po ang dagat. Paano mga ka-farmland? See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!